Ay, magandang gabi. Ah, tutulungan natin yung mga taga Muntinlupa na ididemolish sila, hindi naman lang ginalang ang kanilang karapatang pantao sa ilalim ng Republic ng Batas na Republic Act 7279. At ang problema ay hindi sila tinutulungan ni Mayor obligasyon ni Mayor Rofi Biason kasi mga ano sila, mga tawag nito, mga urban poor sila, dapat dapat tinulungan sila. Tatawagan ko siya, bakit hindi pa siya? Tatawagan ko si Nilda. Okay. Tatawagan natin isa sa leader nila, si Milda. Ngayon, ito may sulat sila sa akin. Good evening, attorney. Ako po si Nilda. Ay, hindi pa kayo pumasok. Natin ko na live na ako ngayon. Okay po. Pasok na kayo. Abang, nakapasok? Hindi pa kayo nakapasok Dapat makikita ko rito. I-click niyo yung binadala ko na link. Paki-click mo. Okay po. Okay, sige. Antayin ko. Ayun, antay ko lang yung link na pinadala ko. O, yun, makapasok. Ayan na po. Ayan, nakita nyo ako? Yes po. Okay. So, ngayon, sino kasama mo dyan? Ano po, 15 po kaming naiwan po dito, representative ng bawat family. Okay. So, ngayon, mukhang madilim dyan, wala kayong ilaw? Opo, wala po kasi tinanggalan na po kami ng Meralco. Okay. So, tinanggalan kayo ng Meralco. Ano ba yung ilaw nyo dati dyan? Naka-prepaid kayo o di konektado? Ano po, from Meralco po yung ilaw po namin at saka may nilad po sa water supply namin. Pero kasi dalawang klase yung Meralco May prepaid na parang cellphone. At hindi po, kayo ng wire. Buwanan? Monthly po, wire. Okay. So anyway, pwede nyo bang maisabi sa akin bakit kayo ang nangyari sa inyo pala ngayon ay pinutulan kayo ng linya ng kuryente kaya madilim. Ayun ang pag-usap natin. Yes po. Ano ang ilaw ngayon niya? Bakit nakikita ko yung mukha mo? Ano ba ang ilaw na bitbit mo? Meron kayong flashlight? Solar po, solar na square, maliit na solar. Okay. So may battery ang solar nyo? Hindi po. Bilad lang namin sa araw. Oo nga. Pero siyempre, dahil may ilaw kaya, ngayon, pagka-solar, paano ka mag-solar? Walang i-araw ngayon. Oo nga po. Kasi ano po ito hindi namin binuksan kanina. Tinitipid-tipid lang. Opo. May battery. Nag-save kayo sa battery, sa solar. So anyway, so ang nangyari niyan ay may nagtatanong dito, Tiger Lily, taga Muntinlupa pa sila. Tinulungan ba kayo ni Rofi Biason? Hindi pa po kami nakatanggap ng financial from City of Muntinlupa. Ang sabi po kasi dito sa mga nag-demolish, ma'am, ay sir, alam na po ni Perma, okay na daw, prove na daw po itong kay Biason. So may lumapit ba kay Biason para sa inyo? Maraming bisis na po kami lumapit kaso ang umarap lang po sa amin yung sa OPAW. Office of anong office of ang OPAW? Ano ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng OPAW? Office of Poverty Alleviation. Urban Affair, parang ganon. Urban Poor Affairs Office. Opo. UPAW pala, So anyway, Opo. Ito, sa ngayon, ang ginawa sa inyo nung sabihin natin may-ari ng lupa. Ang ginawa sa inyo ng may-ari ng lupa ay una, ang mga tama bang sabi mo kanina na marami kayo dati diyan? Marami po. Ang nabayaran po nila ito nasa 60 plus na po Hindi, ilang pamilya kayo lahat diyan? Noong wala pang problema.
Nasa 165. 165. So ngayon, ilan na lang natira sa inyo? Dito po sa side namin na to, 15 na lang po kaming 27 po yung naiwan. Ngayon, bakit sa side nyo, meron pa bang ibang side? Opo, sa kabilang po, mayroon pong kasi meron daw po silang kasunod po nito is yung ICC at saka Acero. Ay, Sitio Santo Niño. Isang part lang to ng kiniklaim nila. Gusto ko malaman ng mga tao na nakikinig sa akin kung anong ibig sabihin kung nasa ICC kayo. Ano yung ibig sabihin ng ICC? Hindi po, yung ICC po yung po kasama sa plano ng i-demolish. Hindi ba yung ICC na kung saan si Duterte ngayon? Iba yan? Hindi po, Immaculate Conception po, compound. Immaculate Conception Compound. Yun, klaro natin. Opo. So, saan eksaktong lugar sa Muntinlupa yan? Kilometer 22, West Service Road, Acero Compound, Muntinlupa City po. Hindi ko ma-imagine kung saan. I-click ko nga sa Google kung saan yan. Hanapin ko sa Part Google. po kami dito sa may Alabang Hills po, malapit. Hanapin ko sa Google Map. Sa Google Sige Earth. po. Sa Google Earth ko hanapin. Tapos ibigay mong address mo ha. Ibuksan ko ang Google Earth. Ito. Okay. Paki-dikta ulit ng address. Kilometer 22, West Service Road. East Service Road? West. West. Opo. Okay. Alabang? Acero Compound. Acero Compound. Opo, Kupang. Kupang. Muntinlupa. Muntinlupa. Opo. Sige, hanapin ko sa Google Earth. Meron yan dito, Acero Compound. Okay. May ipapakita ko sa Google Earth. Tingnan mo sa natin ha. Tingnan mo sa ating sa Screen. Sa StreamYard. Ipapakita ko, i-upload ko. Kung ito nga ba ang tinutukoy ninyo. So, yan ba yan? Wait lang po. Yes po. Palaking ko. Yan ba Yes yan? po. Yes po. So, Acero Compound. So, saan Opo. kayo dyan sa may nakita mo yung pula na parang bilog? Nakita mo yung pula na parang bilog? Opo. Okay, saan kayo dyan? Sa taas ng pula o sa ibaba ng pula? Sa baba. Baba. Ay, baba ng pula. So, may nakita ko dito, parang lupa na to. Ito ba na demolish ito? Opo. Yung harap ng pula, ano yan? Building yan? Ano ba to, Noy? Yan. Sa top view yan. Imaginein mo, nanonood ka sa ibabaw sa itaas ka ng langit, nagsisimula, nanonood ka sa baba. Opo. Yan ang bubong. So, tama yan ha. Palitin ko para makuha nyo. Yan yung South Super Highway. Opo. Yan. So, ngayon, ikiklik ko yung street view. Yan ba sa inyo? Yan po. Yan po yung compound ng Acero. Sa gilid po kami na side nito. Both side. Yan po yung gate ng Acero compound. So, saan kayo dyan? Sa kaliwa o sa kanan? Kung ako nakaharap sa view mo, nasa kaliwa po kami. Nasa kaliwa kayo. Opo. So, kung ito para may tindahan ba dito? Ito ba yan? So, Lawson po yung tindahan. Pagitan kami ng gate na yun at saka yung Lawson. Tabi ng Asia Enclaves. Okay. So anyway, ang gagawin ko ngayon, gagawin ko street view ko ito. Yan, street view.
Nakita mo yung Rockside Builders sa inyo yung banda? Opo, kasi wala na po yan ngayon. Na-demolish na rin po yan. Na-demolish. Yan yung front po. Saan kayo? Sa kaliwa, kaliwa ng Rockside o kanan? Kaliwa din po. So, sa kaliwa kayo ng Rockside. Okay. Opo. So, at least, itong gate na pula, nasira na ba ito? Hindi pa. Nasira na din po. Ay, nandyan pa po yan. Pero, ano yan po? Quick clean. Okay. Quick clean. Dito po sa laundry. Laundry yan po yan. Sa left side po may GCS. Yan po yung kanto namin. Ay, may GCH dito. Dito. Baliktad. Dito po sa kabila. Yan ba? Dito pa po. Yan. Yan na yan. Ito ba? Hindi po. Yan na po, Immaculate Conception po yan. Sa kabila po, Palabang po yung drive, Palabang po na way. Yan po, pasukat po yan. Pasukat. Dito po, Palabang. Yan, balik po, Palabang. Yan. Yan po. Sige po. Quick clean. Itong quick clean, po. Sige pa po. Balik pa dito. Forward pa. Yan. Palabang, hindi po, balik. Forward. Palabang, yes po. Okay. Yes. Sige po, wait. Sige pa. Sige pa po. Dali. Yan po yung may ano. Yan po bawal. Yung no entry, yan po. Bawal ng tapon ng basura, ito ba? Opo, dyan po. Pero wala yan, yung may maliit na nakita nyo ang lugar. So ito yan po, itong Mayero po, dito sa Mayero. Yero na. Yan taas. Po, malaking bahay. Likod kami niyan. Yung malaking bahay na yan. Likod kayo niyan. Sige. Opo. So, ngayon at least pinapakita ko lang sa aking mga nanonood kung saan kayo. Okay po. So, sabi sa Punta Sukat na sila. Sa Punta Sukat na ba kayo? Yes po. May nagtatanong to si Rinaldo Santos, saan ba kayo sa Muntinlupa? Kupang. Nasa akin ang tunay na owner copy ng Muntinlupa Estate Poblacion. TCT number 4065. Consolidated lots 382, 383. Mukhang may alam siya. 384, 385, 386. 12 Auto 1203. So si Jedley Wine, magandang gabi, no? So ngayon, ito ngayon ang solusyon natin. Ang gusto ko makuha, mga bibigyan, mahanap natin solusyon. So sa ngayon, presumably, hindi ko pa nabasa kung ang papel ninyo. Meron bang order autos ng court na pinalabas? Opo, ano pa po, March pa po yun sa amin, sinerve sa amin. Tapos nung last 2 weeks, parang nag-ikot dito, nag-serve uli nung ganun pa rin na papel. Yan pa rin po. Hindi ko mabasa kasi. Pwede nyo mabasa pa yung unang papel pinadala ni, ikaw ba si Jane na gumagamit nito? Opo. Jane, opo. Hindi ko mabasa kasi Jane, maliit. Pwede mo mabasa ba dyan? Hindi ko rin po yung mabasa Yung 1 page na yan na order. Hindi ko mabasa, maliit siya ang sino bang judge na pumirma dito? Tingnan nyo nga. Tingnan mo sa isang. Tawagan mo sa si Judge Madiri. Opo, sige. Opo. Anyway, si Judge Madiri, tausog ito na Muslim. Na judge, magaling na judge ito. Lahat ng kasong hinawakan ko na siyang nasa Quezon Province pa siya, sa Gumaca, panalo ako, wala pa akong talo doon. Pero anyway, hindi ko kasi mabasa para maintindihan ko, para malaman ko kung ano ang may suggest ko sa inyo na gagawin ninyo. So anyway, titingnan ko yung ibang papel. Hanggang din, omnibus resolution, hindi ko rin mabasa. Sana may kunan nyo litrato, may ipadala nyo. May tagakuha ka ba dyan ngayon o madilim na? Madilim po, attorney.
pero hindi nyo kaya basahin kasi madilim na. O, sige, ganito na lang. Base na lang po sa general na kaalaman ko sa mga kaso, kung whatever, ang gusto ko lang malaman ninyo karapatan ninyo, ha. Sa mga sitwasyon o circumstances na mayroong utos ang korte na magpapademolish, ganito po lagi nyo tandaan. Una, tandaan ninyo, hindi kayo basta-basta pwede i-demolish kahit na may court order na. Number 2, pwede lamang kayo i-demolish kung meron silang relokasyon na mailalagay para sa inyo. Ibig sabihin, relokasyon, kung saan kayo, dapat may malilipatan sila sa inyo. Number 3, kung wala silang malilipatan, kailangan bigyan kayo ng tinatawag na financial assistance na times 2 ng minimum wage for 60 days. So, ano bang minimum wage ngayon? 600 ba? Opo. Sabi Yun natin nga po yung nasa ano po, nag-pre-demolition conference po kami. Yun po yung, ang binigay po nilang ano sa amin is 38,700. So, yan ang compute nila. Opo. Yan ang computation nila. Okay. Opo. Maliban dyan, obligasyon ng local government, ibig sabihin, obligasyon ni mayor na bigyan kayo ng relocation. Marami pa namang lupa dyan sa Muntinlupa na magagamit muna, pansamantala. Walang binigay si Mayor Biason sa inyo? Wala po. Inalok niya lang, sa demolition conference, 10,000 po yung from local. Tapos magbibigay po yung sa plaintiff po. Yun nga po, yung sa ayon sa ano is 38,700. Yun naman po yung in-announce sa amin ng aming barangay captain. Okay. Kaya po nagkaroon po. Gising pa ba barangay captain nyo? Hindi ko po alam kung gising pa po siya kasi sabi niya po sa amin, ano daw po, pagkatapos daw po ng Martes daw po, may pag-uusap pa sila uli ni may pag-uusap pa po sila nila plaintiff daw at saka yung mayor uli. Okay. So ganito, anong pangalan ng barangay kapitan ninyo dyan? Luby Constantino. Luby Constantino. So, anong usapan ninyo ni Luby Constantino? Yun po, sabi niya po, by Tuesday po. Kaso nga po, since po nung nakaraan Tuesday po, 1 week na po kami na sa Tuesday na ganito yung sitwasyon namin na lagi kami dito ang inaano ng mga tao ni Ayala. Yung pagkain po namin, ino-hold nila. Tapos po yung ilaw, yun nga po, hindi na tinanggal po. Pati yung mga solar po nila, inalis po dito sa may pininiwasan po kaming maliwanagan. Grabe naman yan, hindi naman makatao yan. Yes So, po. anyway, Pati nga po payong pinapatiklop nila yung payong po, hindi po kami pinapagamit ng payong pag-araw. Kasi ganito anong oras ba bukas? Matulog lang ako. Siguro matawagan ko kayo bukas. Gusto ko makausap yung kapitan ninyo. Gusto ko rin makausap tawagan ko, may number ba kayo ni Biason, office ni Biason, at saka yung OPAW, kausapin ko. Ang gusto ko lang sana mangyari, yung pinakukunting karapatan makukuha nyo dyan, hingi kayo ng relokasyon. May malipatan ba kayo kung binibigyan kayo ng pera? Ilang tanong ko. Wala po. Wala pa pong relocation po dito sa Muntinlupa na nangyari dito po within Muntinlupa. So, ngayon, kung wala, obligasyon kasi ng local government unit yan. At hindi pwede yung 10,000 lang. Pag binasa niya ulit, ibig sabihin yan, ang pinakamaganda, humingi ka ng tulong kay Kapitan, Constantino ba yan? Constantino? Opo. Na tulungan kayo na ihanap kayo ng relokasyon. Marami pa namang lupa sa Muntinlupa ang pansamantala na pwede nyo matirahan. Kasi ang pera, madali lang maubos yan. Yan ang una. Pangalawa, mahirap maghanap na malipatan ka agad. Mga gamit ninyo, may bibit-bitin pa kayo. Pangalawa, yes, saan kayo uupa? May maupahan ba? Yes po. Ang kupang yan,
Masikip na ba yung mga lupa diyan, mga lupa sa Kupang, marami ng tao? Marami pong open po ditong lupa. Marami O po. yun. O dapat sana yung may lupa ang lupa, sabihin mo kay kapitan kung may lupa yung barangay ang na bakante, kung pwede kausapin ang may-ari na doon muna kayo. O di kaya kung may lupa na may munisipyo may-ari, pwede ko muna doon muna kayo. Ay, yung Yan ang sagot po nila, wala daw silang paglagyan sa amin. Hindi, Kaya, financial wala assistance. Tapos nga po, pumunta Oo. po dito yung upaw po na, di Oo. ba napag-usapan na, kasi nabayaran na po yung mga iba dito po sa amin eh. Okay. Opo, so sabi niya, pumayag na daw kami doon sa 20,000 na inalok ng Ayala Steel. 20,000? Opo. 20, ano pa ba? Akala ko 38 inalok sa inyo. Oo nga po. Iwalay pa ba yung Binabarat na po kami dito. Yung iba nga po, tumanggap na lang ng 12, 15,000. Nagsialis na po eh. Kasi napipressure po doon sa mga halimaw na mga pinadala ditong security dito eh. Okay. Tapos sino ba ang kumakausap sa inyo na taga Ayala? Hindi po sila nag-aano ng mga interview. Ang sabi lang nila, trabaho lang nila daw. Yung pong mga newscaster nga po, hindi nila pinapasok dito eh. Hindi sila nagpapasok. Ganun, Newscaster. Opo. Anyway, ma-interview kayo para may sino bang ibang may mga cellphone dyan, kukunan video, ilalabas natin dito kung ano man ang nangyari. At gusto ko makausap sila pero ito lang karapatan nyo una. Pwede manghingi kayo, idiin ninyo na malipatan. Meron kayo, wala kayo malipatan, sinabi mo. Yes po. Okay, tapos hindi ko kasi mabasa yung papel nyo kaya hindi ko kayo ma-advise ng buong buo. Sige po, magsisend po kami uli ng panibago bukas na maliwanag. So anyway, hanggang dito lang muna tayo mag-usap. At least, alam mo naman ang number ko. Ang gusto ko lang sana yes, attorney. Kausapin si Mayor, sulatan ko si Mayor, sulatan ko rin yung upaw, at sulatan ko rin si Barangay Captain Constantino. Kasi yes, attorney. Thank you po. Pwede nyo sila kasuhan sa human rights na ireklamo nyo. Bakit pinagpipilitan? Wala ba silang maililipat sa inyo? Sabi lang po kasi nila private land daw po, kaya wala na po sila daw magagawa. Meron private land na iba na pwede nilang kausapin, hindi pwede magsabi ka agad, hindi pa nga nila nasubukan kausapin eh. Opo. At saka obligasyon ng pamahalaan, gagaya ng ginagawa ni Isko. Si Isko ay pilitan niya kinukuha ang lupa ng mga pribadong may pag-aari ng mga tao. At binabayaran ng City ng Manila at pinapatayuan ng condominium. At doon pinapatira yung mga squatter. Ganon sa Manila, kay Isko. Hindi ko sa inyo, hindi ko alam kung bakit ganon. Magkapartido pa naman si Rupi Biason tsaka si Isko. Pareho silang Aksyon Demokratiko. So, anyway, ang akin lang dito, bibirahin ko na lang siguro muna si Kwan. Hindi tama ang pagkan. Ang akin lang punto, Mayor, makinig ka, Mayor Rupi Biason. Ang ginagawa mo po, makinig lang muna, bibirahin ko siya. Ang ginagawa mo po, Mayor Rupi Biason, ay gawain na kulang-kulang para sa isang mayor na sabihin mo na may mamalasakit sa kanyang mga mamamayan. Matanong ko kayo, bumuto ba kayo kay Mayor noong nakaraang eleksyon? Yes po. Wala po siyang kalaban. Siyempre, napilitan kayong bumuto sa kanya, wala siyang kalaban. Pagkatapos niyan, kahit na ganon, ay hindi niya kayo tinulungan, di man lang siya bumalik ng tulong ninyo sa pagbuto sa kanya. Kasi wala siyang kalaban. Anong klase yan, Mayor? Mayor, hanapan kita ng butas dito. Kakasuhan kita ng grave misconduct kasi unang obligation mo sa ilalim ng Republic Act 7279 ay hanapan sila ng relocation, Mayor. Hindi mo pwede
na ipinanggalang ang simpleng sagot na napakatamad mo, na wala kang makikitang relocation area. Hindi po pwede na sagot yan. Ang sagot na yan ay sagot yan ng isang tao o isang opisyal ng bayan na walang malasakit sa kanyang mga constituents. So, Mayor, ang gawain mo po ay pagpipilitan ko na ito, pasensyahan tayo, pilitin ko na sa kanila na iyon lang ang pinagpipilit mo, 10,000 binibigay. Tapos sa mga plaintiff dyan, 20,000. Ngayon, alam mo naman yan, Mayor, na kulang yan. Ang upa, magkano bang upa? 5,000? Meron bang 5,000? Murang-mura. Meron bang makikita ang upa dyan 5,000 sa Muntinlupa? Sa tingin ko, wala. So, dapat, bibigyan mo muna sila ng luwag. Kung nagbibigay kayo ng ayuda sa AKAP, bakit hindi nyo bigyan ng higit na nangangailangan? Ito nangangailangan sila, AX sila. Mayor, ilalapit mo sila, Kapitan Constantino, ilapit mo sila sa DSWD. Maliban sa binigay sa inyo, binigay nyo sa kanila na pera na financial assistance, ihingi mo sila na pandagdag kahit 20 mil kada isa mula sa AX. Kasi pinunduhan yan ang AX. Yung pinamigay na pera nung eleksyon, may binigay ba sa inyo mga pera nung eleksyon? Natandaan nyo? May binigay ba si Presnedi na sa mga pera nung eleksyon? May binigay ba sa inyo si Presnedi? Hindi po, hindi po ako natanggap noon. So ibig sabihin binulsa ako po ay nasa simbahan po ako eh. So ibig sabihin binulsa ni Presnedi ang binigay sa kanila na AKAP at saka AX. So, yan po ang katotohanan dyan. So, may mayor kayo na ugok at may meron din kayong congressman na ugok pa din. At hindi man lang naawa sa inyo. Ang pakialam nila basta mahalal lang sila. So, yan po ang nangyayari sa inyo. So, ito po yung inyong karapatan. Babasahin ko sa ilalim ng Section 28. Republic Act 7279. Basahin ko lamang. Number 1, notice upon affected persons or entities at least 30 days prior to the date of eviction. Kailangan bigyan mo na kayo ng 30 araw bago paglabas ng utos. Kaya hindi sila kakarakaraka mag-demolish. Number 2, adequate consultations on the matter of settlement. Settlement ang hinahanap. Dito papasok ang UPAW, Urban Poor Affairs Office. Number 3, presence of local government officials or the representatives during eviction or demolition. Kung palayasin kayo, dapat may at least konsihal man lang dyan ng Muntinlupa na nanonood. Number 4, dapat yung magpapalaya sa inyo o magdidemolish ay may ID, proper ID. Number 5, kailangan yung pagpatupad ng pagpalaya sa inyo o pagdidemolish ay kailangan office hours lang. Hindi pwede Sabado, hindi pwede Linggo, hindi pwede lampas alas 5 ng hapon, hindi pwede mas maaga pa kasi alas 8 ng umaga. So, hindi pwede sila magpalayas o magpa-demolish sa inyo. So, number 6, no use of heavy equipment. Hindi sila pwede gumamit ng mga bulldozer o backhoe o whatever. Bawal yon. Number 7, proper uniforms for the Philippine National Police. Kung may mga pulis pupunta, dapat may uniforme at bawal may lumapit. Meron lang silang observed na distansya. Number 8, adequate relocation, whether temporary or permanent. Dito papasok ang obligasyon nila ni Mayor Ropi Biason. Provided, however, that in case of eviction or demolition pursuant to a court order involving the underprivileged and the homeless, kayo ito, relocation shall be undertaken by the local government unit. Hindi pwede ipangalandakan ng mayor na wala kasi obligasyon niya sa batas. At saka kailangan obligasyon niya, katulong niya ang National Housing Authority. Tapos, ang gagawin na relocation sa inyo sa loob ng within
with the assistance of other government agencies within 45 days. Sa 45 days pa. From the service of notice of final judgment. So 45 days mula nung matanggap nyo sa korte, ang utos ng korte na pinapalayas kayo. So, at kung hindi, that should relocation not be possible within the set period, financial assistance in the amount equivalent to prevailing minimum daily wage multiplied by 60 days shall be extended to the affected families by the local government unit. Itong hindi pwedeng pamalit ang pera kaysa relocation. Hiwalay pa yung relocation. Binibigay ng pera kung habang naghahanap pa ng relocation, ang bayan ninyo, ang LGU o yung Muntinlupa City Government, ay bibigyan muna kayo ng 60 days na financial assistance. Ang katumbas niya ay equivalent sa 60 days ng daily wage. So, iyan po ang karapatan nyo sa ilalim ng batas. So, tandaan nyo lang yan, ha. Kung gusto nyo ma-review yan, sabihin ninyo, i-download ninyo sa internet, sa Google, ang Republic Act 7279. Nakuha nyo? So, ganun ang ganun pa. At least tandaan ninyo, Republic Act 7279. Pakitype nyo dyan sa cellphone ninyo. O di kaya i-text ko dito. Para buksan nyo bukas, kahit na tulog ako, sabihin nyo sa kapitan, ang gusto ko mangyari, subukan muna nila maghanap ng malipatan. At sabihin nyo sa kanila, iba pa yung financial assistance. Habang kung hindi makakakita kagad, saka yan ang papel ng financial assistance. So, alam nyo ba ang ibig sabihin ng financial assistance? Yes po. Yan ang ibibigay sa inyo na 60 days times minimum wage. Hindi pwede sila magsabi 10,000 lang. So, kung 600 times 60, 6 times 6, 36,000 minimum. Sinulat ko sa kay Jane, Republic Act 7279. Mas maganda siguro i-post ko dito, i-copy-paste ko na lang ang batas. Ang batas mo na section 28 ang ikuan ko. Para alam ninyo, section 28 ng Republic Act 7279 ang karapatan ninyo. I-post ko to sa sa message sa Viber mo. Ayan, na-post ko na sa Viber mo para mabasa nyo. So, may nagtatanong dito, si Ronaldo, saan kayo sa Muntinlupa? Ipakita ko na, no? Diyan kayo sa Acero Compound. At least, nakita nyo na. So, ibalik ko lang. Ito po yung lugar nila. Di ba yan ang lugar nyo? Yes po. Yan. Yan. Sa gilid pala kayo ng West Service Road kayo. Opo. Okay. So, at least, ang may tulong ko dito ngayon, gusto ko lang ipaalam, Mayor Ropi Biason, kung hindi mo mabigyan ito ng relocation ang mga tao, ay asahan mo po na, asahan niyo po, Mayor, na ako ay magsasampa ng kaso laban sa iyo. Subukan natin ang batas. So, para, kasi ang dapat niyan, maliban sa pera na assistance, kung hindi may bigay kagad, Republic Act 7279. Oda po yan. Yan, sinulat ko na, Republic Act 7279. Inyong kakampi. Sa GC. Housing. SI. Si Toto, housing ito. Yes po. Sige. So, yan, hanggang dyan lang muna tayo. At least sa tingin ko, nakarinig na yan sila. Basta kay babantayan ko ito. At kung pwede, humingi ako ng tulong kay Presnedi, Congressman Presnedi, tsaka kay Mayor Ropi Biason. Nabigyan kayo kahit pansamantalang lugar na relocation. Alam ko, may lupa din ang Muntinlupa City Government.
Yun nyo muna ilagay. Bago nyo mahanapan at obligasyon ninyo, Mayor, gumawa po kayo kagaya kay Isko. Sundin nyo si Isko Moreno na nagpatayo ng kondominium para ibigay sa mga tao nyo dyan ng mga walang bahay. So, yan na po ang aking pakiusap na sana napakinggan ni Mayor Rupi Biason. Sabi ni BBS Las Vegas, gumawa sila ng isang malaking karatula at i-post nila doon sa, gumawa kayo dyan, kami biktima ng demolisyon ng karatula dyan. Kung kaya nyo tarpaulin, mas mahal yun. Bibidyo nyo ilagay dyan. Sabi, tulong, lagay nyo tulong. Biktima kami ng ng demolition. O, ganun sabihin ninyo. Kasi ang problema dito, parang wala na kayong karapatan bilang mahirap. Pero wag kayong papayag na maging mahirap lang kayo lagi. Tandaan ninyo, ang pagpapayaman sa sarili ninyo ay mas malaking papel ang ginagawa ng inyong sipag at inyong tapang ninyo na lumaban sa buhay. Dumiskarte. Ganun lamang po. Huwag kayong mahiya. Basta ikabubuhay ninyo. At hindi nakakahiya humingi ng tulong. Mas nakakahiya ang congressman, ha? Siguro sa tingin ko kasama si Presidente dyan. Mga congressman na nagnanakaw sa flood control. Yan. Yan, mas nakakahiya yan. So, hanggang dyan lang muna, Nilda, ha? Milda? Okay? Yes po, Nilda. Nilda, okay. O, sige, dyan lang muna at total ito, nakasave ito, pwede nyo i-share. Mga kaibigan ko na gising pa, pakishare nyo rin po ito para pumukaw sa damdamin ng mga matitigas ang puso at para mabigyan silang tulong at para makita na rin ni BBM yung kanyang administrasyon ay walang kwenta. Hindi niya kayang tumulong sa mga taong ganito ang problema. Dapat kasi ang pabahay ay obligasyon ng pamahalaan. Hindi po yun obligasyon ng taong walang bahay. Obligasyon din ng pamahalaan na maghanap ng bumuo ng trabaho para sa mamamayan. Although naghanap ang mamamayan ng trabaho, obligasyon nila para sa nila, pero mas obligasyon ng pamahalaan natin na maghanap ng para sa itatrabaho ninyo. So, hindi hanggang dyan lang. Magandang umaga sa inyong lahat at babatiin ko lang, Lichen, good evening po, Attorney Toto Kausing. Like dan po. Like and subscribe at saka paki-share para maraming tao nakakaalam. At hanggang sa dumating sa tanggapan ni Mayor Rupi Biason. So, BBS Las Vegas, sabi siya, gumawa daw kayo ng sabi naman ni Tiger Lily, probinsya. Malapit na probinsya sa inyo yan. Laguna, kasunod. Probinsya na yan eh. Okay, hanggang doon. Paalam na ako sa inyo ha. Magandang umaga. 12:00. Thank you, Attorney. Salamat, Attorney. Sige, basta lang, text lang kayo kung kahit tulog ako.